Happy Throwback Thursday, September 1. Pero dito sa DOS-TV, hindi uso ang throwback kasi updated weather and science news ang handog namin sa inyo. Burr month na kaya uunahan ko na kayo sa pagbati ng simula ng holiday season. Pero holiday man o hindi, laging tutukan ang weather para always prepared. At hindi lang weather, pati mga science and technology news para laging may bit-bit na knowledge. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DSTV, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. And for today's episode, makakausap muli natin ang isang storm chaser ng Pag-asa. Sabay-sabay nating alamin ang kanyang exciting at adventure-filled na buhay. Kaya let's start the show. Heto na po ang ating Pag-asa correspondent, Miss Lordine de la Cruz. Miss Lordine, kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Magandang umaga din po sa iyo, Miss Jel, at sa lahat pa ng viewers ng DOS-TV. Update po muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes. Ganap na pong isang bagyo o tropical depression itong binabantay nating low pressure area sa loob po ng ating PAR at kanina nga'y huli itong namataan sa layong 690 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes at taglay pa rin po nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Tinatayang kikilos po ang nasabing bagyo sa direksyong hilagang silangan sa bilis na 18 kilometers per hour. Samantala, pinag-aantabay po natin ang ating mga kababayan sa susunod na tropical cyclone alert ipapalabas po ng Pag-asa dahil sa ngayon ay wala naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating Philippine landmass, although mas nai-enhance pa po nito ang ating southwest monsoon o yung hanging habagat na sa kasalukuyan ang siyang nakakaapekto sa kanlurang bahagi po ng Hilagang Luzon. Kaya't asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan o pagkidlat-pagkulog sa Ilocos Region. Kasama na po dyan ang mga lalawigan ng Apayao at Cagayan at mga isla ng Batanes at Babuyan. Good news naman po para sa mga kababayan natin sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Kasama na po dyan ng Visayas at Mindanao dahil kung makikita po natin sa ating latest Himawari image, ay maaliwalas po ang panahong i-expect po natin ngayon, maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog po lalo na sa dakong hapon at gabi. Punta naman tayo sa magiging agwat ng temperatura sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Dito na lang sa Kamaynilaan, inaasahang mula sa 26 hanggang sa 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Samantalang sa Subic naman ay mula sa 26 hanggang sa 31 degrees Celsius. Doon naman po sa Puerto Princesa, Palawan ay mula sa 26 hanggang sa 32 degrees Celsius.
Punta naman tayo sa Visayas. Inaasahan maging agwat ng temperatura doon sa Mactan, Cebu ay mula sa 27 hanggang sa 34 degrees Celsius. Samantalang sa Tacloban naman po ay mula sa 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Doon naman sa Metro Davao ay mula sa 26 hanggang sa 34 degrees Celsius. Samantalang sa Zamboanga ay mula sa 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi pa ng ating mga baybaying dagat, kaya pinapayagan naman po ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda sa araw na ito, maging yung mga gumagamit po ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, lulubog naman po ang araw mamaya sa ganap na alas 6:08 ng hapon at ito'y sisikat naman bukas sa ganap na alas 5:44 ng umaga. Yan ho ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori Dean de la Cruz. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita, here's Mr. Richard Orendain for our flood and water level advisory. Maraming salamat at magandang umaga sa iyo, Jel, at sa ating mga taga-subaybay ng DOS TV. Dam update po tayo dito sa ating binabantayan dams dito sa Luzon. Umpisahan po natin dito sa Angat Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, ang current elevation niya is 197.22. Bahagya po itong tumaas ng 12 cm. Samantalang, kailangan pa po niya ng at least 480 millimeters of rainfall bago po ito umabot sa spilling level na 210 meters. So, medyo malayo-layo pa rin ng konti. Dito sa spilling level, yung elevation ng dam natin dito sa Angat. Samantalang dito sa Pantabangan Dam, current elevation niya kaninang alas 6 ng umaga is 190.99. Bagya rin po itong tumaas ng 21 cm and kailangan pa rin niya ng at least 1,700 millimeters of rainfall bago po ito umabot ng spilling level na 216 meters. So, mas kailangan pa rin ng malalakas na pagulan within the watershed ng Pantabangan bago pa ito mapuno. Samantalang dito sa San Roque Dam, ang current elevation niya is 254.79 meters. Tumaas po ito ng 1.31 meters. So, 24 hours po yun, tumaas siya ng 1.31 meters. And kailangan pa rin niya ng at least 270 millimeters of rainfall bago po ito mapuno. Samantalang dito sa Magat Dam, ang current elevation niya kaninang alas 6 ng umaga is 171.02 meters. Bahagya po itong bumaba ng 36 cm. So, ang dahilan po nito, may mga pagulan within the watershed, kaya lang po napakahina. Samantalang, meron pa rin tayong mga banta ng pagbaha at landslide dito po sa rehiyon ng Ilocos, sa probinsya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. Samantalang dito sa Cordillera Administrative Region, ito yung mga lugar, Benguet, Apayao, and Abra. And then dito po sa Central Luzon, particular itong Bataan and Zambales. Dahil po may mga malalakas pa rin mga pag-ulan dito sa mga nabanggit na lugar. So, mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orendain, nag-uulat. Ano kaya mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOS TV Flash Report. Two schools in Bataan Province with no internet connection in their remote areas have been provided with groundbreaking science and technology research tools for their students, courtesy of the Department of Science and Technology, or DOST. The research tool, dubbed StarBooks, or Science and Technology Academic Research-based openly operated kiosk, is the first digital science library in the Philippines.
It contains tons of resources in text, audio, and video formats from local and international sources. Starbooks does not require internet connection and has a user-friendly interface. Its latest beneficiaries are two satellite campuses of the Bataan Peninsula State University, located in the third-class municipalities of Bagak and Abukay, where there are no landlines and internet connection. The Bagak campus, composed of 200 students, does not have a library for its elementary students. Its high school department has a library, but with limited resources. According to DOST's Provincial Science and Technology Director for Bataan, Rosalie V. Ona, it is DOST's aim to upgrade students' research resources and capabilities and improve their knowledge in science and math, since these are among their Waterloo. It will also help strengthen the students' technology education and prevent the university from lagging behind in terms of tech learning. Starbooks also contains books, magazines, journals, scientific and research papers, Britannica Ultimate Encyclopedia, disaster preparedness materials, interactive courseware, supplement materials for K-12 and others. In June 2015, Starbooks also earned the nod of the international community when it was awarded with the American Library Association Presidential Citation for Innovative International Library Projects. Mahalaga ang Starbooks sa pagunlad ng San Felipe, Zambales. Ayon ito kay Mayor Caroline Fariñas ng San Felipe, Zambales, nang inilunsad kamakailan ang Starbooks sa kanilang bayan. Ang Starbooks ay isang library in a box na maaaring gamitin ng mga estudyante at researchers sa kanilang pananaliksik tungkol sa science and technology. Pakikinabangan din ng mga nanay at mga negosyante ang mga video nito na nagtuturo tungkol sa pangkabuhayan, kagaya ng pagproseso ng mga pagkain at paggawa ng mga handicrafts. Binanggit din ng Mayora na mahalaga ang mga siyentista at inhinyero sa paggawa ng mga infrastructure na siyang susustena sa mga industriya at pangkabuhayan ng mga pamayanan. Tunghayan kung paanong all-out ang suporta ng DOST sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Mga namin pagkakataon ito na salamat sa DST kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi kami lalaki ng ganito. Nung dati, maliit pala kami, parang wala kaming pupuntahan kumbaga, in terms of income. Pero ngayon, dahil doon sa mga equipments na in-offer ng DOST to set up, lumaki, nag-expand kami. So, yung sa income naman sa sales, dati-dati mga 800,000, ngayon umaabot na kami ng hindi bumababa sa 3 million kada taon. Malaking bagay na nakakatulong sa amin, naging efficient on our part sa capacity namin kasi yung tao namin mas mabilis, mas maayos yung kanilang paggalaw. Mas mabilis ang transition from one process to the other. At dahil doon, nakakatulong sa amin para ma-increase yung production capacity pa namin further. At dahil dito sa setup na ito, indirect na nakakatulong din sa mga farmers kasi madami yung production namin. Dati-dati mga 2-3 lang yung towns na naging source namin ng ube. Ngayon, hanggang Siyam, hindi lang naunyan ngayon yung coverage ng source ng raw materials namin. Ngayon, meron na sa mga ibang provinces katulad ng Ilocos Sur, katulad ng Benguet, tsaka hanggang Nueva Vizcaya.
umpisa pa lamang, nag-umpisa mi sa karaan nga turno ba, lead machine. Kabil mi sa tulong sa DOST, binigyan kami ng isang lead machine. Marami na kaming customer galing sa iba-ibang province. Biglang lumubo ang customer namin. Kapila ka tuig, naka-abil na naman pangalawang setup. Bigyan man kami ng panibagong lead machine, sweeper machine, milling machine, pati motorcycle repairing machine. Yung mga trabante, welder, marami na rin trabaho. Tulong ng DST. Ang love, walang holiday, walang leave, walang excuse, kaya tuloy-tuloy pa rin ang emotions at ang hugot. Eto ng ating mga nakalap na hugot panahon dito lang sa What's the Weather with You. Mula kay Rafi Talisik ang kahas, sabi niya, may payong ka ba? Humanda ka at pauulanin kita ng aking pagmamahal. Wala naman tayo kay Crizel. Ang pag-ibig ko sa'yo ay para single number 5. Ganun katindi. Ayan, love is forever, our heart is always beating, kaya hugot is here to stay. Walang iwanan, kaya kapit lang mga best. At sa mga hindi pa umuhugot dyan, ilabas nyo na ang mga tablets at smartphones at makihugot na. Mag-level up na sa hashtag Hugot Panahon para next time, sama-sama tayong humugot. I'm
Engineer Alan Rapols from General Santos City. Na-create pa din yun ng malaking impact sa income namin kasi nagdami yung customer. Tsaka ma-cater na namin yung malalaking parts ng company na usually noon dinadala yan sa Davao. And then so yung company naman is they are looking for their expenses na malaki yung overhead kasi dinadala pa ng Davao. So doon nag-attach kami doon sa sa DOST na kung pwede makapinan sila ng isang machine na para makater natin yung mga dito, yung mga malalaking company. Na lumaki yung production and at the same time nakadagdag din tayo ng employer. Kasi marami na rin ginagawa na mga parts. Sa mas mabilis din ang production ng company kasi makater kaagad yung mga repairable parts nila, ma-assist kaagad sila. So yung downtime nila nalilisen yung downtime. Para maka-improve sa industries dito sa atin, and then more employees we can have. So marami tayong matulungan sa ginagawa ng DOST. They are called the modern heroes, modern lifesavers. Bakit? Kasi sinusuong nila ang mata ng rumaragasang bagyo para lang makapagbigay ng mga important information about the storm's movement and trajectory. Information that can and will save people's lives. Sila po ay ang mga tinatawag na storm chasers at makikilala at makakapanayam natin ang isa sa kanila. Our guest for today has a bachelor's degree in electrical engineering from the Far Eastern University. He became part of Pag-asa in 1985, kaya naman talagang authority siya. Currently, he is the senior weather specialist of Pag-asa and coordinator of the Storm Chaser team. Mga ka-forever, let us all welcome Mr. Robert Quinto. Good morning, sir. Welcome sa DOSTV. At syempre, ngayon palang alam natin ng mga nakaraan naming docus, ang docus about Storm Chasers talaga ang nag-top. Maraming sumubaybay sa inyo. Kwentuhan niyo kami, sir, ano talaga ang designation ninyo sa Pag-asa? Ako po ay isang senior weather specialist at naka-assign ako sa Research and Development and Training Division ng Pag-asa. And then, latest nga, ako nga ang coordinator of Pag-asa Storm Chasing Team ng Pag-asa. Gano'n na kayo katagal? As a member of a Pag-asa Storm Chaser, kasi nag-umpisa ako sa disaster group eh. Okay. Nung araw, nandoon na yun eh. Nandoon na sa disaster group yun, but siyempre, bago-bago tayo, hindi na tayo nakasama. But during Typhoon Rusing in, I think, 1995, yun, doon ako nag-umpisang na-involved na sa mga storm chasing activity ng Pag-asa. Pero graduate kayo ng electrical engineering. Yes, at kasi dito sa amin, kailangan mo pa rin mag-training ng meteorologist for 1 year dito sa Pag-asa to become a professional level. Pero ano yung exactly talaga na ginagawa ng mga storm chaser?
Actually, kami naman nagbibigay ng assistance lang sa mga tao na maaring dadaanan yung lugar nila ng isang bagyo. Kami yung magbibigay babala. Ano yung pwede nilang gawin pag itong bagyo na to ay dumaan. At tulong na rin kami na para talagang mapaabot namin itong mga ating babala doon sa mga dadaanan talaga ng bagyo. So yun, halimbawa, pagka may bagyo lang talaga, pero yung regular forecast ninyo, paano yun, sir? Yung regular forecast naman is trabaho po yun doon sa forecasting section. Okay. Na araw-araw nagpapalabas kami ng mga daily weather forecast na yung naasahan natin na mangyayari during the day. Pero during the weather season naman, may bagyo tayo, doon po kami pumapasok yung pag-assess ng chaser team. Pero kayo ba, sir, talaga ginusto ninyo? Kasi kayo sabi niyo, umpisa hindi naman kayo storm chaser talaga di ba? Paano kayo napunta bilang isang storm chaser? Yun nga, sabi ko kanina, kasi unang-unang unang assignment ko dito sa Pag-asa ay under the disaster group na disaster group. Kaya parang na-involve ako paunti-unti dito. Nakikita ko yung mga ginagalaw nila, gumagalaw sila, yung ginagawa nila sa office during the time na may bagyo o may mga disaster na nandito sa atin. So nagkaroon kayo ng interest? Yes. Karoon. And siguro isa part na rin nung division na disaster group na talagang unti-unti na pinag-aaralan ko na rin yung mga kilos nila, ano yung dapat namin gawin. Ano na yung klase ng training or workshop na pinagdaanan ninyo? Actually, wala naman masyadong formal training. Yung nga kanina sinabi ko nga kanina na we, the professional level, kahit graduate ka, kailangan mo mag-undergo ng mga 1-year training, meteorologist, training course dito sa Pag-asa. Yun naman yung pinaka sa professional level. Pero pag hindi ka naman professional level is meron namang training for weather observer. Okay. So, kahit sino pwede maging storm chaser? Yes, basta tiga Pag-asa ka. Ayun, basta empleyado ka ng Pag-asa. Yes, ma'am. Kahit hindi ka forecaster? Kahit Kahit hindi ka nasa office work ka forecaster. lang? Kagaya ko, hindi naman ako assigned sa forecasting section. But nabigyan kami ng pagkakataon na or makasama doon sa grupo ng Pag-asa Storm Chaser. Pero ano yung pagkakaiba? Siguro mas liwanagin lang natin yung difference ninyo dun sa mga weather forecaster natin. Actually, kasi itong mga storm chasing team, ito yung magiging mata ng ating forecasting section. Okay. Kami yung nagre-report kung ano na ba lagay ng panahon. Malakas ba yung ulan doon sa lugar? Gaano na ba yung hangin? At saan nanggagaling yung hangin? At itong pag-ulan niya ba ay tuloy-tuloy na. Okay. Kaya dapat nga 2 to 3 days before, nandoon na kami sa dadaanan ng bagyo. Ibig sabihin, kailangan ba talaga tao pa? Yung direkta, meron ba tayong equipment na hindi na kailangan na kayo mismo ang susuong doon sa bagyo? Na direkta na yung makukuha natin information na pagkukunin ng Pag-asa Forecasting Center. Minsan kasi pag may mga experience tayo na pag medyo malakas yung bagyo, may mga nagsasabi na kulang daw yung information na binibigay ng Pag-asa. Okay. Kaya itong grupo namin, sabi ko nga, 2 to 3 days before, dapat nandoon na kami sa maaring dadaanan o tatamaan ng bagyo para mabigyan sila ng kaukulang paghahanda na itong bagyo ito, sasabihin mo kung ito yung malakas o magbibigay ng malalakas na hangin. But magpapatuloy pa rin kami ng pag-observe doon sa lugar na yon para naman malaman dito sa forecasting kung ang lagay ng panahon doon ay talagang gumagrabe or hindi. Pero kayo, ang tinutumbok nyo talaga, yung mismong, kumbaga yung lugar na tutumbukin talaga ng bagyo. Kung saan mo talaga papunta yung bagyo at doon. Kasi sila yung unang-una namin dapat mabigyan ng babala para makapaghanda sila ng lubusan. Pero ano yung mga datas na pinaabot natin sa ating mga publiko and other, or ano yung mga instrumento na talagang bit-bit natin? Sa ngayon ay may mga gamit na kami. We have the mobile radar, we have the mobile radio zone. Itong radar na to nakikita mo dito
yung mga kaulapan na maaaring magbigay ng ganitong kalakas na pagulan. Okay. At yung radiosonde naman po, magpapalipad kami ng isang meteorological balloon na may transmitter na kahook siya. And then yung instrument namin na nasa sakyan, siya ang magtra-track para malaman namin kung ano yung hangin from the surface to the upper levels. At kung papadating man yung bagyo sa'yo, talagang makikita mo kung saan talaga tumatama yung mga malalakas na hangin na yan. Through that instrument, makikita mo kagad. Paano kung masira ang Doppler radar? Anong backup natin? Actually, yung sa amin naman, yung Doppler radar namin, kung talagang malakas, kung malayo landa yung tatama sa atin, ay ang isang rule ko kasi safety ko muna yung mga tao Team namin. mo. Yung team ko, dapat kami yung hindi dapat, kasi kami yung vulnerable doon sa tatamaan. Kasi nandoon na kami mismo. Oo, totoo. Kaya, isi-safe ko muna yung safety muna yung uunahin ko sa grupo namin. So safety muna. Kasi ang hirap iniisip ko lang, kung baga alam namin yung sitwasyon ninyo na kailangan mapaabot natin sa public, yung sitwasyon ng bagyo, sinusuong ninyo muna yung bagyo, and then paano nyo yung, kumbaga yung gathering of information, at the same time, sinisigurado mo yung team mo ay ligtas. Kasi nga, makikita mo naman yan kung ano yung sitwasyon doon sa lugar. Pag talagang nakita mo na medyo hindi maganda or talagang may nagbabaksakan na ng puno, siguro medyo iiwas ka doon sa mga lugar na yan. At sasabihan ko yung team members natin, ingat tayo. Tsaka medyo titingnan nyo yung lugar na yan, pag umabot yung tubig dito, maaring mabaha tayo, pwede tayong umurong ng konti. Pepesto tayo doon sa medyo matibay-tibay na lugar at para maging tayo, makapag-tuloy-tuloy yung ating observation na pagkuha nitong mga data ito. Talagang buwis buhay. Alam natin ba, lalo na kapag talagang malakas ang bagyo, may nagliliparang mga yero, hindi ba? Talagang ganun po, hirap. pero talagang ingat lang. Paminsan-minsan ingat lang at siguro konting dasal na rin para medyo mas maganda. At sa haba ng panahon ng serbisyo ninyo, syempre marami na kayong karanasan. At mamaya, mas liliwanagin o mas kukwento nyo pa sa amin yung mga karanasan ninyo. Pero as of the moment, ano ba talaga yung kailangan, meron ba talagang dapat skill yung pagiging storm chaser? Actually, sa tingin ko naman kailangan medyo nakakaintindi ka lang ng yung mga weather patterns natin. And then, paano ba ito kung sakaling lalakas? Yung mga ganon, may konting knowledge ka sa forecasting. Okay. Para naman medyo mabigyan mo or ma-explain mabuti dun sa masa talaga na ganito yan. Talagang ilalapit mo sa kanila yung explanation mo kasi mostly alam mo naman yung mga technical terms namin. Medyo mahirap. Kaya ito, inilalapit namin sa kanila or para ini-explain namin to para maintindihan na nila ng mabuti. Pero usually, sir, after na nakuha niyo ng mga information, saan bumabagsak yung mga data? Kasi itong mga data na to, yung kukunin namin data will be reported to the weather forecasting section. Okay. Na ganito na yung hangin, ganito na yung malakas ang ulan. And then, para lang ma-visualize nila what is really happened doon sa lugar na tatamaan ng bagyo. So, from your information, babagsak sa forecasting center, lalagyan na sa mga website, etc. Sila na maglalagay noon. Kunyari, kung minsan kasi may nangyari na nasa field kami, nagkataon na may press con. Sinabi nila na kasalukuyan po itong lugar na to ay binabayo na ng gantong kalakas na hangin. Yun yung isang example na pinapadala naming data sa kanila. So, updated yun, talagang real-time yun. Updated real-time po. Okay, sige. Mamaya, mga ka-forever, mas painitin pa natin yung ating mga pag-uusap tungkol sa mga storm chaser. Siyempre, isa sa tanong pala natin dyan, bakit puro lalaki daw ang mga storm chaser, sir? Actually, may walang babae talaga. May mga membro kaming babae, but yung talagang sumusuong sa bagyo is mostly lalaki. Meron naman kasi, may mga bagyo din na hindi namin napupuntahan. Meron kami tinatawag na post-analysis na may mga babae nang sumasama. After, ibig sabihin, wala na sakuna.
natapos na yung mga baha, pag ano. Sila naman ngayon ang nag-iimbestiga ng the full details. Ano yung naging pinsala? Ano yung naging pinsala nito? Hanggang saan ba yung laki ng pinsala? Yun yung mga kinukuha naman nilang data. Ano yung mga iba't ibang reasons kung bakit hindi napupuntahan yung mga areas? Let's say may mga bagyo siguro. Kaya iba talaga sir, lahat ng bagyo na tatamaan you make it sure na napupuntahan din natin talaga. Ang isa lang kasing mahirap dyan, alam mo naman ang bagyo, hindi mo pwedeng sabihin dito ka lang. Yes. May mga bagyo tayo kung tawagin namin is erratic move. Na talagang akala mo dire-diretso na siya, tapos biglang may pagbabago. Kaya minsan, may mga experience kasi kami na nasa isang lugar kami, tapos bigla ka pang tatakbo sa ibang lugar ulit. Yun yung mga iniiwasan namin sa ngayon. Kasi we have the modern technology na, dapat medyo accurate yung mga lalagyan or pinupuntahan namin. Pero usually, gaano kayo tumatagal sa isang lugar? O pagkatapos ng bawal, tapos na bagyo, andun pa rin kayo? Pag during the passage, before the passage and during, siguro inaabot kami mga 3 days, 3 to 4 days, nandun pa rin kami sa lugar. Depende pa yon kung yung lugar nagkaroon ng malaking pinsala, like happened in Kasiguran, na na-stranded kami for 5 days. 5 days bago kami nakalabas ng Kasiguran. Bakit, area sir? na yun. Yung tulay nasira, walang makadaang ano. And then muna namin pinababa namin yung tubig para yung sasakyan namin ay makasuong or makadaan. Paano kung nawala ng internet connection? Actually naman yan ang isang problema namin pag during the internet connection nawalan. May mga backup means kami. Dati nagdadala kami ng sat phone. Yun ang ginagamit namin. But napuna ko, ang sat phone din pala, pag talagang grabe na yung ulan, hindi mo na rin magagamit. Kaya meron kaming isang project na in-acquire. Sabi nila, ito daw for emergency purposes talaga. Sana magkaroon kami or makakuha kami ng gano'n. Meron na gumagamit niya sa ibang bansa? Sabi nung nag-demo, meron na raw. Meron na. Hindi lang natin alam kung talagang epektibo yan dito sa atin. Yung mga ganong equipment, sana naman. Oo nga. Sana, siyempre, lalo na ang Pilipinas, alam natin ilang bagyo dumarating sa atin taon-taon. Imagine, 23 to 25 typhoons ang mararanasan 19 to natin. 20. Tama ba? Sobra pala ako. Most of that kasi, out of that 20, we experienced mga 6 ang naglalandfall at 4 doon ang malakas. Yun yung mga talagang binabantayan namin. Hindi naman namin sinasabi na dapat malakas lahat. Mas maganda nga yung hindi kami nakakaalis dahil sabihin, medyo may hina itong mga bagyong dumarating. Ayun. Alright, mamaya mga ka-forever, mas kikilalanin pa natin, of course, ang ating guest for today at syempre yung kanyang mga karanasan bilang isang storm chaser. Ayan, painit na ng painit ang ating discussion, pero let's take a break muna. May part 2 pa yan, kaya tumutok lang. Huwag mag-click ng ibang site. Manatili kayo sa DOS TV lang. Samantala, panoorin po muna natin ang advisory ng Project NOAA tungkol sa lindol. Dahil mas mabuti na maging aware at maging safe sa mga panahon ng sakuna. Ano ba ang lindol at aftershocks? Ang earthquake o lindol ay isang natural na kaganapan kung saan ang lupa ay unti-unting yumayanig. Mayroon 2 sanhi ng paglindol. Una ay ang pagsabog ng bulkan. Kapag ang bulkan ay pumutok, ang magma o mainit na putik sa loob nito ay gumagalaw dahilan upang gumalaw din ang lupang malapit dito. Pangalawa ay ang biglaang paggalaw ng lupa buhat ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang enerhiyang ito ay tumatama sa plate boundaries and faults na nagiging sanhi ng biglaang paglindol. Mayroon ding iba't ibang lakas ang pagyanig o paggalaw ng lupa kapag lumilindol, at ito ay nasusukat sa 2 pamamaraan. Una ay sa pamamagitan ng magnitude.
Ang magnitude ay tumutukoy sa lakas ng enerhiya dala ng paglindol. Enerhiya na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang intensity naman ay tumutukoy sa lakas ng lindol ayon sa nararamdaman ng tao. Mayroong iba't ibang intensity ng paglindol. Mayroong mahina na parang nakakahilo lamang sa pakiramdam o intensity 1. Mayroong pagyanig kung saan makikita mo ang paggalaw ng mga bagay sa iyong paligid. At mayroon ding pagyanig at paggalaw ng lupa na hindi lamang lubhang nakakapaminsala kundi maaari ring kumitil pa ng buhay ng mga tao. Kapag ganito na ang uri ng paglindol, ay umabot na ito sa intensity 8. Pag ganito, ang mga gusali ay nagsisimula ng gumuho at ang mga kalye ay nahati na rin sa dalawa. Hindi lamang iyon. Ang epekto ng lindol ay hindi lamang nangyayari sa oras ng mismong lindol dahil mayroon ding tinatawag na mga aftershocks. Aftershocks? Oo, aftershocks. Pagkatapos ng isang lindol, maaari pang magkaroon ng aftershocks o mga mahinang magkakasunod na pagyanig ng lupa. Ang aftershocks ay maaaring magisanhi ng pagsabog ng bulkan, sinkhole o pagkakaroon ng malaking butas sa lupa, liquefaction, o paglambot ng lupa dala ng tubig na nagmumula sa ilalim nito. Ito din ay maaaring mag-isanhi ng isang tsunami. Lubha itong mapanganib sapagkat anumang oras ay maaaring tuluyan ng bumagsak ang mga gusali o bahay na nasa paligid, lalo na sa pinangyarihan ng liquefaction. Sa ganito mga pagkakataon, mas mabuti na mamalagi sa open space o lugar kung saan maluwag at malayo sa kinatatayuan ng mga bahay at gusali. Kung nasa loob ka naman ng gusali at delikado na para sa iyo, ang makalabas pa, magtago sa lugar kung saan matibay ang pundasyon tulad ng ilalim ng matigas na lamesa at protektahan ang iyong ulo. Kaya napakahalaga rin ng pagkonsulta sa ating mga hazard maps. Maraming bagay ang dapat alamin kapag nagbabadya na ang sama ng panahon. Una sa lahat ay ang pag-alam kung may paparating na bagyo sa bansa. Maaari itong malaman sa pamamagitan ng panonood ng balita sa telebisyon, pakikinig sa radyo, pagbabasa ng balita sa mga pahayagan o sa internet. Gamit naman ang internet, maaaring bisitahin ang website ng Pag-asa sa www.pagasa.dost.gov.ph at alamin ang mga bagay na nararapat alamin ukol sa mga paparating na bagyo sa bansa. Dapat ding alamin kung ang inyong lugar ay nakalagay sa public storm warning signal. Kung kayo ay nakatira malapit sa dagat, dapat umantabay kung mayroong storm surge warning. Maaari ding bisitahin ng Project NOAA sa noaa.dost.gov.ph para sa patuloy na pagmumonitor kung gaano katagal mananatili ang bagyo sa bansa, kung gaano kalakas ang maaaring ibuhos ng ulan, at pagtaas ng tubig sa mga ilog sa inyong mga lugar. Sa ganitong paraan ay maaaring makapaghanda sa mga dapat at di dapat gawin sa paparating na ulan o bagyo. Alam niyo ba kung bakit kailangan na inaalam natin ang mga bagay na may kinalaman sa ulan, bagyo at baha? Ang pagbaha ang isa sa mga pinakamadalas na sanhi ng kalamidad sa Pilipinas. Ito ay kadalasang nagaganap dahil sa pag-apaw ng iba't ibang anyong tubig, tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa, at iba pa papunta sa mga mabababang lugar. Dahil sa geographical na lokasyon ng bansa, ay madalas itong tinatamaan ng bagyo na pangunahing sanhi ng pagbaha. Ngunit alam niyo rin ba na ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagbaha? May iba't ibang uri ng pagbaha. Una ay ang river flooding o ang pag-apaw ng mga ilog, kung saan ang mga sobrang tubig ay napupunta sa mas mababang lugar na kadalasang tinitirhan ng mga tao.
Pangalawa ay ang flash flooding. Ito ay panandaliang kaganapan lamang kung saan ang level ng tubig ay biglaang tumataas at may dalang mga putik at mga bato. Ang ganitong uri ng pagbaha ay mabilis ding humuhupa. Pangatlo ay ang sheet flooding. Ang sheet flooding ay malakihang pagbaha na tumatama sa malaking bahagi ng kalupaan at nagdadala ng tubig sa mas maraming tahanan. Ito ay hindi mabilis na humuhupa. Pang-apat ay ang urban flooding. Ito ay nagaganap sa mga syudad kung saan ang daloy ng tubig na dala ng ulan ay hindi kinakaya ng drainage system at umaapaw papunta sa mga kabahayan. Pang-lima ay ang coastal flooding. Ang pagbahang ito ay nagaganap sa mga baybaying dagat o lawa at sumisira sa tahanan ng mga taong nakatira malapit sa baybay dagat. Ang sanhi ng mga pagbahang ito ay maaaring natural o gawa ng tao. May tatlong natural na sanhi ang pagbaha. Ang mga ito ay: una, ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Kasunod naman ay yung storm surge o ang malaking pag-alo na dinadala ng malakas na hangin mula sa dagat dala ng malakas na bagyo. Ang storm surge ang isa sa mga pinakadelikadong sanhi ng pagbaha. Ito ay nagaganap sa sandaling panahon lamang, ngunit maaaring kumitil ng buhay ng napakaraming tao at sumira ng halos maraming tahanan. Storm surge ang naging sanhi ng nakakalungkot na trahedyang nangyari sa Tacloban at Leyte nito lamang Nobyembre 2013 dahil sa bagyong Yolanda. Pangatlo ay ang high tide o ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat na kadalasang nagre-resulta sa pag-apaw ng mga dagat, ilog, at iba pang daluyan ng anyong tubig. Mayroon namang mga sanhi ng pagbaha na gawa ng tao at ang mga ito ay ang pagbigay ng mga dam at dike. Ang mga dam at dike ang pumipigil ng natural na pag-agos ng tubig sa dagat at mga ilog sapagkat ito ay ginagawang imbakan ng tubig na ginagamit ng mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pagkasira ng pundasyon ng mga dam at dike ang nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga lugar na malapit dito. Ang mga baradong kanal at hindi maayos na drainage system ay kadalasang resulta ng mga hindi pa tapos na gawain sa daanan at maling pamamaraan ng mga tao sa pagtatapon ng basura kung saan-saan na lang. Nakakadagdag rin ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga syudad na nagpapasikip ng mga daluyan ng tubig at nagpapahirap ng paglabas nito patungo sa mga ilog at dagat. Gayunpaman, hindi sapat na alam lamang natin ang impormasyon tungkol sa pag-ulan, pagbagyo at pagbaha. Nararapat ding alamin natin ang sitwasyon sa ating mga lugar. Kadalasan, sa lakas ng ulan ay bumabaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit anong ulan ang tumatama sa bawat lugar? Gaano ito makakapaminsala? Dapat ding alamin kung ano ang water level o ang taas ng level ng tubig sa kanya-kanyang mga lugar upang malaman natin kung kailan ligtas at kung kailan kailangan ng maghandang lumigas. Ang ganitong mga impormasyon ay maaaring mapanood sa telebisyon, marinig sa radyo, o makita sa website ng Project NOAA at sa bawat lokal na pamahalaan. And we're back. Exciting na ang ating pag-uusapan ngayon. Kasama pa rin natin syempre ang storm chaser ng Pag-asa na si Mr. Robert Quinto. Sir, ayan, pag-usapan naman natin ngayon mga experiences ninyo, mga adventures ninyo bilang storm chaser. So recently, sa kayo na-deploy? Recently, na-deploy ako during Typhoon Lando. Dito lang kami sa Isabela yung pinuntahan namin. But nung medyo nakita ko na parang hindi lumalakas or hindi papunta ng Isabela yung tinutumbok ng Lando, medyo bumaba kami ng konti to give more data. Yun na nga ang nangyari, talagang nasuong na namin yung mga malalakas na pag-ulan, tsaka yung medyo may malakas na paghangin siya, kaya inabutan kami doon sa aming Pag-asa Cabanatuan Station. Doon kami inabot ng mataas na pagbaha gawa ni Lando. Pero sa haba ng panahon ng inyong paglilingkod, ano yung hindi nyo talaga makakalimutan na experience? So, let's say, sabihin natin yung talagang mahirap na dinanas ninyo. Marami na, but lately, itong ang talagang nasa sentro kami ng mata, itong pinuntahan namin
nila Dino nung araw dito sa Kasiguran during the oo. Typhoon Labuyo. Na talagang, kasi ang isang ayaw ko lang talaga na daan ng bagyo ay gabi. Kasi unang-una, hindi ka makakuha ng footage, hindi ka makakuha ano yung eksaktong, yung dapat nakukunan mo, ano yung lagay ng, paano yung hampas ng signal number 4, signal number 3, kasi dinidocument namin yan, yun ang hindi namin magawa. At during the Labuyo days na nga, talagang siguro, hinihintay na lang namin na matanggal yung bubong ng aming istasyon. Sa awa naman ng Diyos, dumaan at lumipas yung bagyo, ay talagang hindi po natanggal yung bubungan ng aming istasyon. Kaya medyo naging safe din yung pinaglagyan sa amin, yung pinestuhan namin during the Labuyo day. Pero sa lahat ng mga pagtatrabaho ng inyong team, ng mga storm chaser natin, wala pa talaga yung, kumbaga, talagang nakita natin na naging mapanganib yung kanilang buhay. Sa akin kasi, hindi, sabagay, sabihin na natin talagang panganib yung sinusuong namin. But, pag nakapwesto ka na kasi ng maganda at naka-prepare yung grupo nyo ng ganito, sa tingin ko, talaga na lang hihintay mo na lang kung talagang ito'y malakas, kung malayo landa siya, eh talagang may panganib na mangyayari. But yung mga karamihan naman ng na storm chase ko ay hindi naman hindi ganun kasing lakas ni Yolanda. Kaya siguro pinagbabadya pa rin ako hanggang ngayon. At yung grupo namin na kaya simula nun wala kaming panganib or pagpalagay natin yung aksidente na nangyari sa grupo. Wala po. As of the moment, gaano na karami o ilan lang talaga ang storm chaser ng Pag-asa? Marami yung kami. Sa ngayon po, overall in the Philippines, pati po yung aming mga personnel sa probinsya, ay ginawa naming membro. Kung sakali po kasing hindi kami makapunta, like in Mindanao and Visayas, sila po ang pupunta doon. Sila, kasi as part ng job nila, kung talagang sila ho ang mag-iikot, sila ho ang mag-a-assess, kung sakaling hindi kami mapunta doon sa lugar na dadaanan ng bagyo. Ayun. Siyempre siya tatanungin ko na, alam ko na napanood niyo yung pelikulang Twister. Maraming magtatanong, yung daw pang palabas na yun, nangyayari sa realidad. Pwedeng mangyari, but alam mo naman, pelikula yan. Siyempre, medyo lalagyan mo ng effects. Medyo kita mo yung baka at truck. Pero sabi nila, kaya daw yun. But alam mo, yan yung isang isang dream ko na makakita ko ng real, actual, kung paano rumaragasa yung tornado. Kasi dito sa atin, hindi natin nararanasan yan. Hindi madalas. Hindi madalas. Pero nung mga nakaraan, alam natin nung nakaraang buwan, nakaranas tayo ng tornado sa Maynila. Pero yun na, sir, nakakita ba natin agad yun? Yun po kasi, dito, yan po nagiging isang challenge sa amin. And even the forecasting section, malaking challenge yan. Kasi we have the radars. Madidetect mo yan, pero mahirap kang mag-analyze. Ibig sabihin, hindi mo kagad siya masisigurado it is tornado. Okay. Kasi it is tornado is a short term. Madali lang siya. Pag nabuo yung clouds na malaki, yung CV clouds, and then nakita mo siya na medyo may mga malakas na paghangin, mamaya-maya yan baka hindi ka pa nakagawa ng forecast mo, bumaksak Correct, na. oo. Yun Alam yung natin kasi challenge. mabilis ang takbo niyan, kasi ang mabilis pagkilos. yan. It happened, gano'n. Hindi kagaya doon sa ibang bansa, pag talagang namuyan, hindi kaagad yan babaksak na tornado. Hindi kagaya dito, short duration yan. Kaya yun yung nga yung challenge sa amin in the forecasting section, na kaya hindi namin nababantayan yan, but hindi namin chase yung mga ganyang mga kalamidad. At mabuti na lang din, hindi natin dinadanas ito dahil sa ibang bansa, alam natin parang, kumbaga regular na lang nararanasan ng mga hurricane, mga tornadoes, hindi ba sir? Yes, kasi yun ang pinakabagyo nila. Hindi kagaya sa atin dito,
You just wait for 20 tropical cyclone in a year. Parang yun lang yung aabangan mo talaga. Kung kayo papipiliin, mananatili ba kayo bilang isang storm chaser? Oo, kasi trabaho ko na rin yan. Is part of my daily routine na talagang pagdating ng tagbagyo, nandoon ka. At saka pag talagang konting ulan lang, kahit nasa bahay ako, parang hinahanap ba ng katawan ko na kasi maganda yung feeling mo na nandoon ka sa lugar, nabibigyan mo, at nakikita mo yung tao. Paano mo sila pasusunurin? Paano mo sila may makukumbinsi na itong bagyo na to ay mapinsala o hindi. Ganon. Para lang mapagbigyan mo sila ng paghahanda. So anong fulfillment? Ang fulfillment mo naman, nakita mo. Unang-una kasi ako, pag ano yung na-storm chase ko na lugar at nakita ko na zero casualty or walang namatay, isa yan. Yun ang number 1 fulfillment ko. Second, siyempre kasama na yung mga tao ko doon. Kami, yung safety namin. And then, pangalawa, nakita ko yung mga tao na talagang sumusunod doon sa binibigay ng pag-asa na paghahanda. Either it is, alam mo naman, ang forecast is walang 100% na forecast. Either sabi mo, pumaling lang ng konti yung bagyo or medyo lumihis ng konti, ay yung paghahanda nila ay nandoon pa rin. Ibig sabihin, either itong bagyong ito ay dumaan o hindi, nagiging masaya ako kung nakikita mo sila na, sumusunod sila. And then, they also prepare themselves sa maaaring magiging mangyari. Siyempre, alam natin, kanina sa pagkukwento niyo sa amin, paglalahad ninyo, iba't ibang sakripisyo ang inyong ginawa, alang-alang sa inyong tungkulin. Ano sabi ng inyong pamilya tungkol sa inyong trabaho? Hindi ba nila kayo pinapahinto, sir? Siyempre, alam natin, napaka-mapanganib, hindi ba? Actually, noong una, ayaw ko nga sinasabi ko lang sa misis ko na itong pag-storm chaser namin ay doon lang sa para bang magre-report lang kami sa isang munisipyo na ganito po ang gagawin niya, ganyan. And then, after that, wala na. Okay. But, and then, kasi, na-picture din kami minsan, napanood niya. So, alam niya na kung anong ginagawa niya talaga? Alam niya, kikita niya na, Oo. baka kasagsagan ng bagyo, lumalakad ka, baka, hindi ba delikado yan? Sabi ko, delikado, pero kilala mo naman ako na talagang kung lahat ng pag-iingat gagawin ko para lang makauwi kami ng grupo ko. Hindi pwede yung bara-bara ka sa field dahil minsan hindi mo alam kung ano yung minsan mabiyahe ka ng gabi, dilim-dilim, tapos and then minsan pag talaga ando doon na yung kalakasan ng bagyo, nakikita mo yung mga debris ng mga puno na lumilipad. Minsan nakakasalubong mo. Minsan nga, tinamaan na nga kami sa tagiliran ng isang sanga. Pero awa naman ng Diyos, maliit yung sanga. Kaya windshield lang yung nabasag. Hindi yung buong salamin ng kotse. Pero ano yung usual yung ginagawang paghahanda bago talaga kayo sumabak? Parang sabi natin, parang bago kayo sumabak sa gera. Ang madalas namin na pinaghahandaan pag ganyan, siyempre, unang-una yung sasakyan, kukondisyon mo siya. Tapos yung ibang mga gamit, talagang dapat siya, calibrated siya para pagdating doon, nakukuha namin talaga yung sukat. Tapos, we see to it na yung mga kumpleto yung gamit bago umalis, para anytime na sabihin nila na go, pack up kagad. Wala na yung, may naiwan pa ba tayo? Everything yan, kailangan i-check namin with the group. Then, pipili na ako ngayon kung sino yung available sa akin. Pwede kong paalisin during the time. Yung nga lang, pag talagang pinakamasakit, pag hindi pwede yung grupo mo, ako na. Kayo na mismo? Ako na mismo ang talagang pupunta. Hindi lang basta ikaw na magkukumanda, kumbaga ikaw na rin ang gagawa. Ako na rin ang gagawa. Parang gano'n na din. But sanay naman na tayo Kasi tulungan lang naman kami ng mga grupo namin. Kunyari, hindi ka pwede ngayon.
sa susunod, ikaw naman. At alam natin, sir, syempre, ang sakuna, sabihin mga natural disasters, nandyan na yan. Pero sa inyo, para sa inyo, paano talaga tayo makakapag-ingat ang publiko pagdating dito sa mga ganitong klaseng sakuna? Sa ngayon kasi, marami na tayong mga film clips na ano yung dapat gawin during na may bagyo, may lindol, gano'n. Sana naman po, unti-unti nating pag-aralan or pwede nating subukan or yan naman ay isang paghahanda lang. Kasi nga sabi nila, ano man ang sakuna na dumating, kung ikaw ay handa, ay talagang kaya mong malampasan itong mga sakuna na yan o disgrasya na darating. Baka meron tayong mga manonood ngayon na talaga na-inspire sa inyong kwento na later on, pinangarap nila o papangarapin nila na maging isang storm chaser. Ano mapapayo niyo sa kanila? Ang mapapayo ko lang sa inyo, unang-una ay dapat ay maging mahinahon at talagang dagdag lang ang ingat kung sakali pong kayo ay magbabalak na pumasok dito sa Pag-asa at maging membro ng Pag-asa Storm Chasing Team. Kasi po ay talagang hindi po ganon kadali ang trabaho namin. Kaya pinapayo ko na kung sino yung maaring papalit sa amin, kasi nga medyo malapit-lapit na rin kami magretiro, ay dapat sila ay maging mahinahon, hindi sila masyadong banat ng banat para maganda po yung flow ng trabaho. At yung pagbibigay natin ng babala doon sa maaring mabigyan natin ng magandang kaukulang paghahanda itong mga dadaanan, itong mga trahedyang ito. At syempre sir, dito sa DOS-TV, sabi nga natin sa simula pa lang, ang documentary namin tungkol sa buhay ninyo, sa mga trabaho ng Storm Chaser, ay until now talagang trending kayo. At even yung mga international meteorologists ay humahanga sa inyong kakayahan at sa inyong serbisyo. Ano masabi niyo po? Maraming salamat naman po yan. Yan po ay isang magandang balita na ibibigay ko din. Ibabalita ko din sa aming mga membro na talagang hindi lang pala kami ang nakakapanood nitong mga pinaggagawa naming mga interview na marami rin palang nagkagusto or maraming humanga o bumilib. Siguro is a part of our job. Ngayon naman, para naman mabigyan ng konting pampalakas ng loob itong aming mga membro, ay ipapaabot ko po sa kanila. At maraming salamat na rin through the DOST TV na nabigyan kami ng mga ganitong pagkakataon na para ilahad namin kung ano yung trabaho ng isang Pag-asa Storm Chasing Group. Siyempre sir, at kami talaga, bilib kami sa inyong kakayahan, lakas ng loob, para maingatan yung ating publiko. Sabi nga natin, kung paano yung sinisigurado na maging maingat ang publiko, lalo na pagdating ng bagyo, kayo naman, sinusuong ninyo ang panganib, hindi ba? Isang malaking sakripisyo ang binibigay ninyo, alang-alang sa inyong tungkulin. Maraming salamat. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, sir? Baka meron kayong gustong ipahatid. Ang ano ko lang po, kung tayo po ay may mga bagyo na darating, huwag nilang pong kakalimutan na ang Pag-asa pa rin po ang official broadcaster ng patungkol po sa bagyo. Sinasabi ko po yan kasi marami na tayong mga ibang mga weather or kahit sa internet lang, makakakuha ka na ng weather forecast, but still po, sana po, sa Pag-asa pa rin po tayo makinig. Para po kasi kami po ang official na anumang patungkol sa lagay ng panahon. Thank you so much. Maraming salamat, sir. At of course, ang DOS-TV, katuwang ninyo sa paghahatid ng mga impormasyon na kailangan malaman ng publiko. Anytime, nandito kami. Handa kaming sumuporta sa lahat ng mga proyekto at mga magagandang adhikain ng inyong opisina. Thank you. Maraming salamat. Ayan, mga ka-forever, syempre na-inspire naman tayo sa sa panibago o kwento ng ating nakasama ngayon, si Mr. Robert Quinto, ang Storm Chaser ng Pag-asa. Sabi nga natin,
mga kasamahan niya, 10 ng kanyang mga kasamahan na Storm Chaser. Mabuhay po kayong lahat. At ang mga sinasabi natin, mga hero namin, kayo lahat ay mga hero namin. Daig niyo pa nga sina Superman at si Batman in saving lives. Kayo po ang superheroes namin. And there you have it mga ka-forever, isang oras na naman ang natapos, another episode is over. Pero babalik kami ulit bukas for more weather and science news from 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.youtube.com/DOSTV. Or you can also follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.